Good morning everyone. Tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is September 15, 2023. Nandito na tayo sa aklat ng unang Samuel chapter 3. Ang pangitain ni Samuel. Basa. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh ng panahong iyon. Bihira ng magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Verse 2. Malabo na noon ang mga mata ni Eli, minsan natutulog siya sa kanyang silid. Verse 3. Si Samuel ay natutulog naman sa sanktuaryo kung saan naroroon din ang kaba ng tipan bago magmadaling araw at may sintipang ilawan sa santuaryo. Verse 4. Siya ay itinawag ni Yahweh, Samuel. Samuel, narito po ako, sagot niya. Verse 5. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Matulog ka na uli. Nagbalik na siya sa kanyang higaan. Verse 6. Sabalit tinawag siyang muli ni Yahweh, Samuel. Bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. Verse 7. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Verse 8. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Verse 9. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli nangang nahiga si Samuel. Verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Verse 11, sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito ay mabibigla. Verse 12, pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Verse 13, sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin. Ulitin natin guys, verse 13. 1 Samuel chapter 3 verse 13, sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan. Ulit guys. 1 Samuel chapter 3 verse Okay, nandito na tayo sa chapter 3, 1 Samuel chapter 3 verse 13. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lang niya pinahinto ang mga ito. Verse 14, dahil dito isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli. Verse 15, natulog muli si Samuel at kinaumagahay binuksan ang pintuan ng bahay ni Yahweh, ngunit natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Verse 16, subalit tinawag siya ni Eli, Samuel, anak, ano po iyon? Sagot ni Samuel. Verse 16 guys, subalit tinawag siya ni Eli, Samuel, anak, ano po iyon? Sagot ni Samuel. Verse 17, sinabi ni Eli, anong sinasabi sa iyo ni Yahweh? Huwag ka nang maglihim sa akin. Mabigat ang parusang ibibigay sa iyo ni Yahweh pagkapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo. Verse 18, kaya ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli. Wala siyang inilihim dito. Pagkatapos sinabi ni Eli, iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban. Verse 19, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinabi niya. Verse 20, dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Verse 21,
Patuloy na nagpapahayag si Yahweh sa Shiloh sapagkat siya nangungusap kay Samuel sa Shiloh, dinirinig ng buong Israel ang salitang pinapahayag ni Samuel. Unang Samuel chapter 4, nalupig ang Israel. Unang Samuel chapter 4 verse 1, dumating ang araw na nakipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Ephek naman ang mga Pilisteo. Verse 2, sumalakay ang mga Pilisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Grabe, oy. Verse 3, grabe yung mga namatay, guys. Ang dami. Okay, verse 3. 1 Samuel chapter 4 verse 3, nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatandang namumuno sa Israel, bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Pilisteo ngayon? Ang mabuti pa ikunin natin sa Shiloh ang kaban ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro kung nasa atin iyon, ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Verse 4, at kinuha nga nila sa Shiloh ang kaban ng tipan na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono. Sa ibabaw ng mga kirubin, sumama sa kanila ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas. Verse 5, napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Halos nayanig ang lupa at lakas ng kanilang sigawan. Verse 6, nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kayo napakaingay sa kampo ng mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan ni Yahweh. Verse 7, natakot sila. Sinabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. Verse 8, kawawa tayo. Sino ngayon ang makakapagligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na napahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Verse 9, mga kababayan, lakasan natin ang ating loob, magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreo. Tulad ng pang-alipin natin sa kanila, lumaban tayo. Sabi nga guys, kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Tingnan mo yung verse 9. Okay, 1 Samuel chapter 3 verse 10, lumaban nga ang mga Pilisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pauwi ang mga natira. Verse 11, nakuha ng mga Pilisteo ang kaban ng Diyos at kanilang pinatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas. Ang pagkamatay ni Eli. 1 Samuel chapter 4 verse 12, ng araw ring iyon, isang Benjaminita ang patakbong dumating sa Shiloh mula sa labanan. Bilang tanda ng kalungkutan, pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan niya ng lupa ang kanyang ulo. Verse 13, si Eli ay nakaupo noon sa kanyang upuan sa tabing daan na nakatanaw sa malayo at naghihintay ng balita. Nag-alala siya dahil sa kaban ng Diyos at ng ibalita ng Benjamin ang nangyari. Nang ibalita ng Benjaminita ang nangyari, nag-iyakan ang lahat ng tagalungsod ng Shiloh. Biro mo ba naman, napatayin ka ba naman ng 30,000? Verse 14, narinig ito ni Eli at itinanong niya, bakit nag-iyakan ang mga tao? Lumapit kay Eli ang Benjaminita at binalita ang nangyari. Verse 15, noon ay 78 taon na si Eli at hindi na siya nakakita. Verse 16, sinabi ng Benjaminita kay Eli, ako po'y galing sa labanan, mabuti na lang po at nakatakas ako. Kamusta naman ang labanan, anak? Tanong ni Eli. Verse 17, sumagot ang lalaki, natalo po ang mga Israelita at napakarami pong namatay, kabilang ang inyong mga anak na sina Hophni at Phinehas. Ang kaban po ng Diyos ay kanilang naagaw. Verse 18, nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaban ng Diyos, siya ay nabuwal at sa may pintuan.
Nabali ang kanyang liig sapagkat siya mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. Namatay ang asawa. Okay. Kung sa bagay, matanda na si Eli. Minsan guys, pa yung katandaan, ilit go na natin kung halimbawa mamatay kasi nga hirap na rin naman yung mga yan sa kanilang sarili. Okay, nandito na tayo sa unang Samuel chapter 4 verse 19. Namatay ang asawa ni Phinehas. Okay. 1 Samuel chapter 4 verse 19. Kabuwanan noon ng asawa ni Phinehas nang malaman niyang nakuha ang kaba ng Diyos, namatay ang kanyang biyanan at napatay ang kanyang asawa. Biglang sumakit ang kanyang tiyan at napaanak ng di oras. Verse 20. Malubha ang kanyang kalagayan. Sinabi ng mga hilot sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, lalaki ang anak mo. Ngunit hindi siya umimik. Alam niyo guys, nung araw wala pa yung doktor na isisaryan ka or hilot pa nung araw. Okay. Sinabi ng mga hilot sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, lalaki ang anak mo, ngunit hindi siya umimik. Verse 21, ang bata ay pinangalanan niyang Ikabod, na ang kahulog ay umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Ang tinuktokoy niya'y ang pagkakuha sa kaba ng Diyos at inisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyanan at ng kanyang asawa. Verse 22, inuulit niya ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa Israel sapagkat ang kaba ng Diyos ay nakuha ng mga Filisteo. So hanggang dyan na lang guys, bukas na itong 1 Samuel chapter 5, dinala ang kaban sa templo ni Dagon. Okay, bye everyone. God bless.